Magandang araw po, kaibigan. Isang sulo ka man ng mundo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Mag-usap tayo. Ngayon, pag-usapan natin is related pa rin sa diabetes or high blood sugar. Ito naman yun is about pre-diabetes. Ang pre-diabetes is nangyayari ito when your insulin, yung insulin level natin is palaging mataas. Bakit siya palaging mataas? Habang mataas siya, sasabihin mo lang, okay ako. Okay na naman ang blood sugar. Kung hindi mo alam na mataas na talaga yung insulin mo. Because ang katawan natin is nagpo-produce ng much more insulin para nakokontrol nila yung pagtaas ng blood sugar level natin. Pero anong nagpo-cause doon is ang high intake natin of sugary foods saka yung mga carbs natin. Pag naiipon yun. Kasi ang trabaho ng insulin talaga is pag nakasense siya as hormone, pag alam niya may carbs na pumapasok sa katawan natin, boom, nasisense niya, bubuksan ko yung cell para papasok to for storage. Yan, pag naging storage yun, naging fat yun siya doon. Tawag nila glycogen. Reserve yan siya doon. Habang kumakain ka ng kumakain, walang chance na lumabas to. Kumakain ka kung kumakain, inahatid niyang insulin doon, inahatid niya doon. So, imbes na pagkain mo matapon siya doon sa dugo, hindi siya makapunta dahil inahatid nga niya doon. Nilalagyan ng tamang pwesto doon sa cell natin, sa loob ng liver. Ang nangyari nung naging glycogen siya, store that fats as energy in the future for consumption. Pero sa panahon ngayon, hindi pa yun na nangyayari. Kasi nga, kain ka ng kain. Habang kain ka ng kain, actually, kung napapasting ka siguro 6 or 8 hours, bibigyan mo ng chance. Yung gabi natutulog kayo. Kalimitan ng, hindi natin alam, fasting ka na pala, di ba? 10 to 6, 8 hours na yan. Wala tubig, wala na pag-straight yung tulog mo. Fasting na yun, hindi alam natin yun minsan. Pero actually, kaya nga may breakfast na tawag. Kasi fasting ka from the previous night until early in the morning to the 6 o'clock. Kung di ka naman gutom, sana pwede naman. Nagagawa ko na yan ngayon eh. Dati, medyo pahirap. Pero, nakaya rin. Makakaya natin yan. Ngayon, dahil nga doon sa pagkain natin, walang chance na lalabas yung na-stored natin doon. Imbis ilabas niya, babalik siya kasi kumakain ka na naman eh. So, walang chance na bababa talaga. So, habang kumakain, hatid niya ito. Ang insulin naman, dahil kailangan mag-produce niya ng more insulin para masamahan niya yung mga pinapasok natin sa bibig natin papunta sa sistema. The food we eat, how frequent we eat, doon talaga. Yung trabaho niya yun eh. Kaya okay lang ang blood sugar ko. Pero ang ramdam, tumataba ka, di ba? Siyempre tumataba ka kasi kain ka ng kain. Yung storage niya doon, malit niya lang yung storage doon. Diba? Malit, pero tataba ka. How many kg? Yan ang magic dyan sa katawan natin. Kaya lahat man, kahit ako nagkamali, alagaan sana natin. Kasi it's a gift. Gift of God. Na tayo rin umabuso. At nagkaganito tayo, nagaganan tayo, tayo ang umaabuso. We are putting a lot of junky foods inside. So much for that. Dating ang araw na hindi na kayang kontrolin ng insulin ang blood sugar mo. Kasi nandun na yun siya kasi punong-puno na yun. Pak! Tataas na. Hindi yan control. Kahit anong mo control. Lalabas na yung symptoms mo. Flashy, thirsty, nauhaw ka, nahihi ka during midnight. Kaya ang doktor minsan nagtatanong sa akin, sabi, how often do you go out to that to the comfort room during night time? Sabi ko dati, oo nga, yung frequency na 2, 3 pa nga, saka ang dami. Inom ka na naman ng tubig, di ba? Kasi nauhaw ka. Actually, magsacycle lang yun kasi ang blood sugar mo mataas na. Actually, ang kasunod nito is, pag hindi mo naalagaan yan, punong-puno ka na ng sintomas, niliglit mo pa yan, magkakaroon ka na ng maraming problema, cardiac problem. Siyempre, bibisita tayo ng hospital, magpa-check up, at ganito ako, doktor. Yung iba, dumiretso na, biglang mag-CT scan, which is very expensive. Oh my God, laboratory, yung mga cardiac workout, lipid profile, ang mamahal nun. Hindi naman tayo lahat may insurance, may ipon. So, kawawa yung
maraming pangkain pero walang panggasto doon sa hospital. Mahirap talaga. It happens kahit kanino. Kasi usually, alam ko, minsan nag-aatin ako mga lecture. Kulang yun eh. Puro sila financial literacy. Ayun, naramdaman ko, dapat isama kaya to financial sa health literacy. Kasi mga health professional din, nakikita ko ngayon, meron tayo eh. Ang dami. Neglect lang dahil sa, oh, sarap dito, sarap doon, bumbong, yummy. Yes, yummy. But in the future, yan. Without mo naman, hindi natin alam saan tayo pupunta. Pero, ganito na nga. Ako dito, sabi ganun na nangyayari. Actually, yung sabi ko na nga, it happens not overnight. It happens 10 to 15 years. At kinita natin to. Hindi to nangyari nga. Kung hindi dahil sa atin. Ang katawan natin malinis, healthy. Tayo ang gumawa na magkasakit. Yun lang talaga. Nobody to blame but me. Ikaw kayo na meron ng naramdaman na ganyan. Okay lang. Inom pa rin ako ng diet nga eh. Wala naman, okay naman to. Yung zero. Zero pero still, hormonal to eh. Hormonal. Ako na-experience ko. Then later nung nag-aral na ako ng konti, nakita ko, magbabasa, nakikinig ng mga audio, podcast, mga videos, nakikita ko na, yung mga expert nito, nakikita nila talaga. Kahit zero diet yan, zero soda or diet coke, whatever, meron talaga mayayari. Papasok pa rin yan doon for storage. Kasi nga, pag may vitamins, imagine, kung kakain ka ng 300 calorie na cookies, 300 calorie na vegetable, or ano ba yan, cauliflower, or something different. Parehas lang ng calorie, pero pagpasok doon, itong isa diretso consumption sa katawan, pero itong isa ipupundo niya doon kasi calorie to eh. Sugar is calorie. Pag-usapan natin in the next topic yung about sugar. Kung nangyayari, anong mga sugar ng fruits at bakit na-epektuhan tayo, bakit liver palaging tinatamaan dahil pag kumakain tayo ng mga just like table sugars at fructose, saan sila minimetabolize ng organ natin. So, ganito nangyari itong mga incidenting ito sa mga edad natin 30 to 40, which is enjoyment meron tayo lahat, diba? 30 to 40, yung mga magaganda at masasamang ugali natin sa pagkain saka sa bisyo ay nandun lahat. Kaya high sugar intake pa rin ang kalalabasan at maging dahilan kasi masarap ang sugar, diba? Lahat tayo cake, yung cookie, masarap cookie, tapos may caramel pa sa loob. Grabe, craving lahat, nakakagutom, nakakalaway. Pero sana dapat yung araw maramdaman din natin yan. Naramdaman ko yan, kaya nga willing ako i-share yung feeling ko at saka anong meron ako dati. After na control ko to, zero, wala na akong gamot ngayon. Siguro after kakain ako, minumonitor kayo. Pag kumakain ako, siguro in less than 2 hours, nasa mga 180 post. Kakain ako ng tama lang, 180, 150. Kung sabayin ko pa ng medyo matamis kasi sinusubukan ko talaga. Nag-self, yung experience. Sinusubukan ko. Ngayon, kung kakain ako ito, 200 plus. Pero kung kakain ko normal lang na pagkain, ulam, nasa mga 150. After 2 hours, nag-normalize siya, nasa 120 na lang. Sabihin na fasting ka 8 hours, 12 hours. By then, that time, siguro nasa 100 mg per DL na lang yung yung reading. So matotal before 16 hours or 18 hours, normal. In a day, nagno-normalize yun. Paano kung magpa-fasting ka 24 hours? 36 hours. Minsan ginagawa yung 36 hours once a month na lang ngayon. Kaya, ito lang itanim nyo sa isipan nyo, fasting help our hormones and organ regenerate. The more energy. Ang mga counter-regulatory hormone natin nag-work sila. Pag mababa, control yung insulin. Yun lang ang dahilan. Kung pag mataas yung blood sugar mo, bibigyan ka ng insulin. Kasi nga, pabababain nila. Ba't tumataas yung blood sugar mo? Kasi yung insulin natin sa katawan, hindi niya kayang kontrolin. Kaya exogenous, bibigyan na tayo ng injection, oral hypoglycemic medicines,
Kaya mayayari. Kaso anong mayayari? Pag palagi tayo, ang komplikasyon ng tablitas. Hindi lang naman isa, dalawa, tatlo. Ako dati, tatlo yung tinitake ko. May anti-hypertensive pa. Sawa ng Diyos, unti-unti nawala eh. Normal, okay. Timbang ko dati, umabot ako ng 90 plus, 100 plus, nandito sa ibang country pa ako. Then dito sa present place ko is, ilan na ngayon? I'm 69 to 70 every morning after I took a bath. Nagwi-weigh in ako eh. Tinitingnan ko ano. Yeah, before I wear my pants, naka-boxer lang. 69 to 70, but during a night before pa kumakain ako may party, normal, naging 70. Ang bilis, no? Pero tinitingnan ko yung sugar ko kung kailan ako kakain. Pero ang maganda kasi nito, pag fasting ka palagi, everyday, anong meron ka? Anytime pag may party, yeah, you can eat happy. Nothing to worry about. Maganda talaga. Ready ka at all time. Pero kinakontrol ko pa rin. So, balik tayo dito. Nalalaman mo, halimbawa, dahil nga mataas na yung blood sugar natin. Kung noon, kumain ka, imbes ganito lang sugar mo, ngayon, dahil nga diabetic ka na, grabe mag-spike. Tataas yan. Yan ang hyperinsulinemia. Kaya, paano natin nakuha to? Bakit ako nagkaganoon ng ganito? Dahil na rin sa atin eh. Ang tawag nila yun nga, insulin resistant. Yun lang po kaibigan, usap tayo ulit. Sana makuha niyo kunting lesson to based on my own experience. Nakakaya naman natin magbasa. Lumalapit naman tayo sa doktor for guidance. For that times talaga na, parang pumunta ako doon. Based sa repair ka doon. Nutritionist naman ang binibigay sa akin. Itong diet mo, portion. Pero ito may nakita ako na, fasting ko kaya ito. Fasting. Ngayon, 24 hours kaya ko yan. Pag medyo may party ako a day before, siguro 14 hours na sugar ko nasa mga 120 pa, 115. Extend. Yan ang extend. Ano nangyayari? Nothing to prepare. Pag siguro, gabi na naman, kakain ka, hindi na kailangan kakain pa. Bakit? Pag gabi kasi, lalo from 9 p.m. onward hanggang umaga, yun ang time na yung liver natin, yung organ natin, nagmi-metabolize niya. Tinatapon niya yung, kasi fasting tayo doon time, tulog tayo, tinatapon niya yung what we have deposited there. Kasi, imbis nagugutom ka, tulog ka, ilalabas niya yun sa cell. Kaya may tinatawag sila minsan yung tawag niya, Down syndrome, lalo sa mga diabetic. Bakit? Nagtitake naman ako ng bisin dahil mataas. Pero usually kung hindi ka diabetic, hindi ka kakain doon. Kaya nga, hindi ka nagugutom throughout the night. Tulog ka kasi naglalabas yung carbs na pinasok natin, calorie na pinasok natin dito natago sa liver as storage. Naging fat yun siya. Nang lumabas yun siya, sasama yan sa dugo mo para as energy. Yeah. Minsan sabi na, yung tawag nila na Down syndrome, but tumataas yung blood sugar during the early in the morning. Hanggang umaga na yun. Kaya, pag breakfast, natin to worry talaga kasi nag-workout pa yun. Ayun. Sinusupply niya yung deposit natin, tinatapon niya doon. Ayaw ba doon? Na-empty yun, malinis lahat. Diba? Malinis lahat. Yung cell mo na itapon niya yun, kain ka na naman. So, before siguro, dahil nga instead of spike ng insulin mo is ganito, dahil nga nag-fasting ka throughout, ibig nag-spike siya ng ganito, the next day after 24 hours, 36 hours nag-spike ka, hindi siya ganoon. Dito lang yan siya. Then, fasting ka naman. Hindi naman ibig sabihin, hindi naman to dry fast. Ang gagawin mo, nagugutom ka, sakit sa ulo. Anyway, sakit na ulo, first 10 days na yan naramdaman ko, which is totoo talaga yan, based on the experience. Sorry po. Anyway, kaibigan, usap tayo ulit. Pag-usapan natin later on yung about sugar. Gano'n kadaming sugar. Bakit? Fruits? Yeah, fruits. We need fruits, but we should be careful about it also. Because they are still having sugar. Everything too much, everything less is not good. Balance lang po. Kaya tinatawag lang, equilibrium. Sana may konting natutunan ka kaibigan. Usap tayo ulit. At this time, goodbye na po.
sana nasa mabuting kalagayan ka lahat, ng pamilya natin. Lalong-lalo na ngayon kung saan ka man naroroon, ingat-ingat lang po. Then, sabi nga nila,